70mi A200 dashcam. So tara, install na natin tong 70mi A200 dashcam na pinadala ng 70mi. So, kamusta YouTube, TikTok, Facebook? So, nandito tayo ngayon sa channel na yan. Medyo bago ngayon kasi may pinadala sa atin ang 70mi na makakasama natin sa mga adventures natin. So, alam nyo naman na sa kalsada ngayon, hindi sapat na mag-iingat ka lang. Dapat laging may receiver sa bawat biyahe. Kaya naman for today's video, hihimayin natin ang isa sa pinakasikat at budget-friendly na dashcam sa market. Ang 70mi Dashcam A200. May Full HD na, dual channel pa. Alamin natin kung ito na ba ang ultimate road companion mo. So, bakit ito ang kailangang bilhin? Bukod sa medyo mura siya sa market, meron siyang 1080p dual channel na malinaw sa harap at likod. Importante ito para kita mo yung mga plate number at saka yung mga kung naman yung detalye na gusto makita sa kalsada. Ang pinakapida nila dito ay meron siyang HDR technology. So, kahit sobrang dilim, kahit sobrang nakakasilaw yung umaga, makikita mo yung mga plate number. Yun, bukod doon, nagpadala din si 70mi ng hardware kit. So ito naman ay install sa ating Suzuki Espresso para 24 hours niya monitor yung sa parking. So tingnan natin sa mga susunod na araw install natin to. Pero sa ngayon, maraming salamat 70mi dito sa hardware kit. So ano nga ba yung mga pinadala sa atin ni 70mi? Itong dashcam na 70mi A200 na merong 1080p dual channel na merong front cam tsaka rear cam. Tapos may sinama silang SD card. Yan. So in-unbox natin to na merong 32GB. And then ito, yung 70mi hardware kit. So unbox natin. Yan. So sa loob ng box, nandito na yung guide niya. Ito. So ito yung guide para ikakabit mo yung dashcam. So ito sa harap, then sa likod. Tapos meron tayong user manual. So ito yung guide natin para kung paano ikabit yung dashcam. So kahit ikaw na nandiyan sa bahay, kaya mo siyang ikabit. Pero na lang dun sa hardware kit. Tapos ito na yung cigarette port. Yan. Ito yung power ng dashcam sa cigarette port. Tapos yung rear camera. So yung rear camera, meron na siyang double-sided tape na pwede na agad ikabit dun sa likod. Yan, rear camera natin. So ang rear camera is 1080p din. Then ito na, yung pinaka main unit. So yung kagandahan lang dito is meron siyang LCD screen. So dito pwede mo nang i-monitor yung nangyayari sa camera mo at yung mga status. So ito na yung camera ng front cam. Yan. Yan. Laman pa ito ay ito. Yung kagandahan meron siyang ganito. Yan. Yung kagandahan nito ay pwede na natin masungkit yung mga plastic ng ating sasakyan at hindi na sila magasgasan. So hinanda talaga nila to para lang hindi masira yung mga plastic kit ng ating sasakyan. Ito yung wire papunta sa likod. So ikakabit lang natin siyang ganyan. Then wire
punta sa likod. So, hinabaan naman talaga nila para saktong-sakto sa ating sasakyan. Yung wire ulit sa harapan. So, USB Type-C siya. So, mangyayari, Type-C papunta dun sa dashcam mismo. Na ito. Para sa power. Yan. Para sa power niya. And then, yung USB papunta dun sa cigarette port. So, ganun lang siya. Madali lang siya ikabit. Actually, kahit sino kaya siya ikabit. Basta wag lang siguro yung hardware kit. Proceed na tayo dun sa installation. Ikabit natin siya sa ating Suzuki Espresso dahil sa mga susunod na biyahe, may mga pupuntahan tayong kaabang-abang at kapanapanabik. Makikita nyo marami siyang aahunin, may bundok siyang pupuntahan. At siguro isasama namin kayo sa mga susunod na camping. Yan. So tara! Kabit naman tayo ng dashcam dun sa ating Suzuki Espresso. So salamat nga pala sa ating sponsor ngayon ng ating 70 mi dashcam at yung ating custom drips na jersey. So yung link niya nandyan sa comment section at sa ating link sa YouTube. Okay? Let's go! So yun, ito na yung bago nating sasakyan na Suzuki Espresso. At merong nag-sponsor sa atin ng 70 mi A200 dashcam na dual channel na kaya mag-record sa harap at likod. At merong HDR at night mode para sa mas malinaw na vision sa gabi. Matapos natin siya ma-unbox sa ating studio kunyari, ay install naman natin siya ngayon dito sa ating sasakyan. At napakadali lang niya i-install dahil kahit ikaw mismo sa bahay nyo ay pwede mo siyang i-install itong dashcam na to. Pero na lang doon sa hardware kit na medyo mahirap i-install kasi kailangan pa ng medyo marunong sa technician at mga fuse box ng sasakyan para hindi masira yung wirings ng sasakyan mo. Install na natin to sa ating Suzuki Espresso. So sa mga naka-Suzuki Espresso, tingnan nyo rin kung paano namin ma-install tong dashcam. Na kahit kayo, kaya nyong ikabit itong dashcam at i-wirings tong dashcam sa ating mga Suzuki Espresso. Let's go! Nagsukat kami ni Macy's ng pwesto ng dashcam kung saan ang pinakamagandang or pinaka the best na view niya. Etong gitna ng mismong windshield mo. Kasi dito malalaman mo kung tama ba ang iyong paglagay ng dashcam. Ayan o. So ayan, napakalinaw. Ang ganda ng HDR mode niya oh. The best oh. Pwede ka pa mag-record ng audio. So ayan, matapos nating malaman kung ano yung tamang pwesto ng ating dashcam, ay magkakabit naman tayo ngayon ng electrostatic sticker. Ang kagandahan pa dito ay madali lang siyang ikabit at tanggalin. Just in case na magpalit ka ng dashcam or anything na pwede mong palitan, electrostatic sticker lang yung tatanggalin mo, hindi yung mismong madikit na double-sided sticker. Yan. So yan oh, kita na yung ano. Hindi naman siya tabingi, hindi naman siya ano. So pag tinaas ko, kita yung RFID. Pag binaba ko, yan, sakto lang. Gawa ng hood. Gawin naman natin ngayon ay ito. Itatago natin yung mga wire dito sa ating dashboard at dito papunta sa baba. Para i-wiring natin para hindi siya makalatingnan. So napakaganda rin dahil may kasama siyang ganito, yung panungkit, pang sikwat, para hindi magasgasan yung mga playrings mo or yung mga ganitong plastic ano mo sa loob ng sasakyan. So ganyan lang yan. Ayan o, pakadali lang. Okay. Pag na-sikwat mo na dito or nalagay mo dito yung wire, madali na siya ilagay dito. So yun, ito yun oh. Dito. So pag napasok na siya dito, goods na yan. Yan, dito ko nilagay. So walang kitang wire. Tapos ito naman, papunta dun sa dito. Ito na yung USB, papunta dun sa glove box. Kaya binuksan ko yung glove box. Okay. Panahalo. Oh, linis. Okay. So, yun. Tapos na yung sa harap. So, try naman natin ngayon yung sa likod. Yung sa likod. Tapos, sisikwatin ulit natin papunta dito.
Ayan. Hindi mo itong tanggalin. Kasi natatanggal naman to. Para may lusot mo yung wire sa loob. Yan. So marami ring wire na dumaan dito. Pero syempre, para malinis lang. Tapos balikan natin to. Yan. Basic lang yung install. Ito lang na makatawid tayo dito. Ganito na may ganito, oh. Okay. Malapit na tayo sa katotohanan. Yan, kung sobra man yan, ipapasok na lang natin yan dito. Yan. Testing. Pag inangat. Okay. Swak na yan. Okay. So yan, nag-on na yung 70 mine natin. Panis. So yan, pwede naman na itaas, pwedeng baba. So ito na yung may mga button siya dito. So pag din itong kaunahan, makikita mo yung likod. Ayan, oh. So dyan, pwede na tayo mag-adjust ng camera ng field of view kung ano yung gusto makita. Tapos ito, emergency recording. Yan. Nakita nyo, nagre-record siya, oh. Emergency recording. Yan. So ayan, meron dito yung parang buong clips. Pwede mo siya makita sa pang third button. Ito, third button. Makikita mo na yung buong album. Ayan. So nandito na yung mga guides. Yan, kung gusto makita yung all video. Ayan, makikita mo na yung mga video. Ayan. Emergency video. Parking surveillance. Yan yung parking surveillance natin. Yan yung ginagamitan ng hardware kit. So, yun yung pinakita namin sa inyo na isang nakahiwalay sa box ng 70Mi A200. Yun naman yung ginagamit dito papunta dun sa fuse box. So, mangyayari niyan ay papatulong tayo sa marunong mag-install ng hardware kit. Okay? Tapos, time-lapse recording. Yan. Tapos, photo. Tapos, itong pinakadulo, yung settings niya. Yung video settings naman, yan. So, ang pipiliin natin yung pinakamataas na resolution. Ito. Resolution. Yan. So, yung current niya is naka 1920 1080p HDR. So, yan na yung pinaka-high settings ng 70Mi A200. Yan. Tapos, recording duration. Yan. So, yung recording duration, kung gaano kahaba yung video na gusto mong ma-record. And then, meron pang, kung gusto mong isama yung 70Mi logo, pwede rin. So, sama natin yan. Siyempre, 70Mi yan eh. O, refresh rate. Yung pinakamataas na refresh rate niya is 60Hz. Yan. Tapos, extended cam image. So, ngayon, susubukan naman natin siya sa kalsada. Iba-ibang terrain, umaga, gabi. Kung sakaling umulan dito ngayon, testing din natin. Tapos, yan. Yung pati yung sa likod na camera, testingin natin. Alright? Currently, gabi na ngayon at susubukan namin yung dashcam sa gabi para makita natin yung terrain ko, ano yung itsura ng dashcam sa gabi para mapakita ko din sa inyo yung actual na kuha ng dashcam. Okay, yan. Sinusubukan na natin sa highway para masubukan natin agad ngayong gabi. Ayan, papasok din. Maganda yung night vision niya. Kita naman yung lahat ng galaw ng tao. Medyo madilim dito sa area namin. Kahit pa paano kita yung mga sasakyan. So dun sa plate number naman, dapat medyo tumutok tayo siguro ng konti. Katulad dito nga sa harapan natin. Parang talaga meron tayong dashcam ngayon kasi sa panahon ngayon, sa dami ng sasakyan, kailangan talaga na may dashcam.
ngayon, check natin dun sa pinakamadilim na area dito sa amin sa Tagaytay. Ayan. Nakikita din dito yung pag nag-high beam ka eh. The best din eh. Ayan. So may papasok ka tayo dito ngayon sa isa sa pinakamadidilim na area dito sa lugar namin. At titignan natin kung malinaw pa ba yung dashcam. Ayan. Ganda na, may gandang dashcam din. Nakita nyo sa video, pag nag-high beam tayo nakikita. Bago lang natin nakuha yung sasakyan natin. Buti na lang talaga may nagpadala ng dashcam sa atin. So maraming salamat sa 70 High at binigay nyo ng dagdag protection ng aming sasakyan. At only yung headlight natin yung meron dito. So kita rin yung mga naglalakad na tao, na natawid na aso. Siguro dagdag lang dito yung anti-glare. Yung para pag nasilaw yung camera, kita pa rin yung plate number ng kasalubong mo. Pwede mo rin i-screen timeout yung dashcam mo para hindi ka masyadong naiilang habang nag-drive. Yun yung kagandahan. Kasi kung lagi nakabukas yung screen ng dashcam mo, eh, may ilang ka minsan, papatingin ka sa dashcam mo. Yan dito sa area na to, wala na talagang kailaw-ilaw. Ayan o. Only yung headlight ko may ilaw. Diba? Dito, linaw no? Ang galing. So, ito. Sa tagal ko lang nagsasakyan, ngayon lang ako nagka-dashcam. Okay, so para sa final step or sa activation ng iyong dashcam, pupunta ka lang dun sa download app. Yan, tapos i-scan mo lang yung QR. Yeah. Tapos dadaling ka ni 70 Mai doon sa application na pwede mo siyang ma-download. So, installing na tayo ng app ng 70 Mai. Pagka-install mo, yung Wi-Fi nito is ko-connect ka doon sa Wi-Fi settings ng dashcam mo. So, yung Wi-Fi settings ng dashcam is makikita mo dito yung Wi-Fi hotspot. Yan, turn on mo, makikita mo agad yung SSID tsaka password. So, gagawin mo lang is ko-connect ka doon sa Wi-Fi na 70 Mai. Pag nakita mong yung device mo na na-connect ka doon sa Wi-Fi ng dashcam, pwede ka nang mag-connect doon sa dashcam mo. So, i-click mo lang tong confirmation button para mag-connect yung device mo. Okay. So, once na mag-connect naman yung device, makikita mo na actual dito sa phone mo yung nangyayari live on your dashcam. Tapos makikita mo na rin yung albums. Lahat ng albums makikita. And then yung mga recordings, like yung mga yung emergency video, yung mga nalubak tayo. Tapos yung lahat ng video, pati front and back. Tapos ano pa ba? Yan. Main camera, extended camera yung sa likod. Tapos pwede ka na rin magbago ng settings dito. Pwede mo nang baguhin yung settings mo sa phone mo para hindi ka na pupunta doon sa dashcam, magpipindot ka. Pwede ka na dito mag-ayos ng settings. Yan. Okay. So, yan lang yun. So, yan. Proceed tayo sa test drive. Tara. Ito, SD card. Yan.
So, on natin. Ano dito? Yun, linaw oh. Grabe oh. Astig. Yan, recording na. Tara. Susubukan na natin yung ating dashcam ngayong umaga para makita niyo naman kung ano itsura niya tuwing umaga. At gano'n rin siya kalinaw sa umaga dahil sa kanyang HDR mode. Kahit 1080p lang yung video niya. Pero solid na rin. Tara, subukan natin. So yan, ito yung ruta natin kagabi. Pinakita ko sa inyo ano siya, dilim or kung gaano siya kaliwanag sa gabi yung camera. So ngayon naman subukan natin yung broad daylight na ito daw yung may features na ng HDR. So kahit gaano ka liwanag na-minimize niya yung buong exposure para kita pa rin sa camera. Yan. So far okay yung camera. Actually first time ko talaga magkaroon ng dashcam. Sa mga previous cars ko hindi ko nabibilan ng dashcam eh. Pero sabi nga nila ni 70 Mai, ang everyday road companion mo ang dashcam. Ang dami sasakyan no? So yung action cam naman natin yung re-record natin. Yan. I-check natin kung yung footage ng action cam natin. Yung action cam nga pala natin naka 4K 24 FPS to. Yung dashcam natin is 1080-60. Yan. Tapos napansin ko lang talaga yung dashcam natin dun sa 1 minute duration ng video niya is pumapatak lang ng 75 Mbp. 75 MB. So mababa lang talaga yung consume niya. Sa 32 gig na SD card magtatagal pa yun sa siguro mga ilang cycle pa yan kasi naka loop recording naman yung dashcam natin. Kaya kahit pa paano yung SD card natin tipid na rin yan. Kaya tayo ngayon dito sa tambayan spot namin. Actually tinetest ko pa rin yung dashcam. Check din natin sa Bapag na area. Kasi nasa broad daylight tayo kanina. So kayo check natin sa Bapag na area. So kahit sa dashcam natin, kitang-kita yung mga plate number. Malinaw. Yan yung isa sa pinaka-importante sa pagkuha ng dashcam. Yung merong malinaw na makikita din yung plate numbers ng mga nasa harapan mo at nasa likod mo. So, makikita nyo dito ay pati yung back natin, yung rear dashcam ay nagre-record din yan. So separate file. Nakita ko dun sa SD card niya is merong pang front at merong pang back. Yan. Makikita mo dun na madali lang hanapin. Hindi ka na malilito na labo-labo yung files. Tingnan niyo yung mga motor sa harap natin na kita-kita yung plate number sa ating dashcam. Napakasulit nitong 70 Mai 200. Papasok na tayo ngayon sa medyo madilim na area ulit. Check natin. Yun. So yung isa pa, pag nayayanig o nakakalog yung sasakyan mo, like ako, dumaan ako dun sa malubak na area. Ang nangyayari sa kanya, nagkakaroon siya ng emergency video recording. Kasi yung emergency video recording, yun yung collision recording nila. Just in case na may mangyari, pero wag naman. Dun sa mga naka-dashcam, once na kumalog yung sasakyan mo or naalog talaga na medyo mabigat na alog na naramdaman ng dashcam, automatic siya ng emergency video recording na naka-separate file. So madali mo siyang mahanap
at madali mo siyang makikita at madali mo siyang ma-review. Hindi ka mahihirapang mag-review agad-agad. So ito yung bago natin sa channel natin, yung pwede tayo mag-review ng mga item at pwede tayo mag-review ng mga gamit na makakatulong sa adventures natin. Kasi yung mga before past nating video is puro travel adventures. So ngayon, nagdagdag lang tayo ng review para kahit paano may mga items tsaka gamit na pwede tayong ma-review na pwede sa adventures natin. Ito na yung mapag na area, tingnan nyo. Pero kita pa rin siya sa dashcam natin. Yun yung kagandahan. Ha? Yan, nandito na kami sa pinakamataas na lugar dito sa Tagaytay. So, naka-jacket tayo ngayon, di tayo naka-custom drapes. Makasipunin tayo dito sa lamig. Okay. Yeah. Yan dito sa amin sa Tagaytay, ang People's Park. So dito matetesting talaga natin yung different types ng scenario pag may dashcam ka. Lalo't gamit mo yung 70 na A200. Ayan o. So dyan makikita mo maulap. Maulap na area. Madalas may sea of clouds dito. So, yan. Grabe, ayos ah. Ganda pa rin yung dashcam. Di halatang maulap ah. Ang galing, galing, galing. First time ko kasi nagkaroon ng dashcam. Nalubak ako kaya nag-emergency video recording. Yun yung kagandahan. Paano pa pag nagpunta tayo sa mga Lake Mapangunepe? Puro lubak. Tapos nag-camping tayo doon. Hey! Ayun yung mga abangan nyo. Susunod natin sa video natin. Kung saan ba aabot ang Suzuki Expresso natin. Ayan. So ayan, nakita nyo yung transition ng lugar. From maulap, tos maaraw na. Kasi medyo pababa na tayo ng konti. Ayan. Ito, punta tayo dito sa madalas namin tambayan. Okay. Di ba? Di ba? Grabe, ang lamig. So ayan, nandito tayo sa pinakamataas na lugar dito sa Tagaytay. Ito rin yung tambayan namin palagi at nagkakape kami dito. Kasi dito yung isa sa pinakamagandang spot at saka magaganda yung tanawin. Kung mapapansin nyo, yan yung ulap pumapasok na dito sa may bundukin ng People's Park. So ayan, na-testing natin yung dashcam ng 70 A200. So napakaganda ng dashcam niya at napaka-safe para sa atin sa kalsada. Kaya yan. So sa mga bibili ng dashcam, may link tayo dyan sa Shopee natin at saka sa YouTube at sa comment section para ma-check nyo at makapag-check out kayo ng dashcam. So ito na yung dashcam na install natin sa ating Suzuki Expresso. So drive smarter, drive safer. This is your 70 A200, your everyday road companion. So spoil ko na rin kayo sa mga susunod na adventure. Yan, pupunta tayo sa Baguio sa mga susunod na gala natin gamit ang ating Suzuki Expresso. Tingnan natin kung gaano siya katipid. Tapos iahon din natin sa isa sa pinakamataas na village dito sa Pilipinas. So tara, adventures tayo. So shoutout nga pala kala Sir Pedro at Ma'am Irma Geronimo. So salamat sa panonood sa Malaking TV. Yon, salamat po. At salamat din dun sa mga nanonood sa kanilang bahay at mga nagda-like at share ng video na ito. So magkita-kita po tayo sa susunod na video at marami pa tayong pupuntahang lugar. Kasama yung mga magulang ko at ang aking pamilya.